Teka, inabot nyo ba yung ganitong flashlight? Inabot nyo? Oo. Okay. So, kung inabot nyo yung ganitong flashlight, dugtong-dugtong yung battery. Battery. Okay. Hindi ba kayo nagtataka, bakit biglang nawala ito, napalitan ng plastic? Yes, sir. Bakit? Kung hindi tayo magtatanong, kasi this is same na manufacturer. This is gawa ng Eveready. Yung mga plastic na lumabas noon, powered by battery din, battery operated. Plastic din, pero Eveready din ang gumawa. Kung hindi tayo magtatanong, siguro nagtitipid yung manufacturer. Yun yung, okay, hindi tayo magtatanong. Pero alam nyo ba, kaya nawala ito kasi pinagbawal? Pinagbawal to. Hindi. Nung araw kasi, ang mga Pilipino, mahilig tayo maghalaman sa bukid. So, pag-aabutin tayo ng gabi, sigurado magbibit-bit tayo nito. Paano pag-aabutin tayo ng bagyo? Nag-iisang metal sa gitna ng bukid. Posible siyang mag-attract ng lightning. Kaya delikado. Kaya pinalitan nila ng plastic. So, akala lang ng marami, nagtitipid ang Eveready kasi plastic na yung pinalit nila. Oh, I see. May rason yun. Hindi nagtitipid lang. Kasi naunang telepono. Yan. Ayan. To use this, ito yung headset. Obviously, may dial tone din siya. Ika-crank mo siya ng 3 to 4 times dito. Ganito itsura mo. So, dito ka magsasalita. Yung unang sasagot sa'yo, ang telephone operator. Kasi wala pa tayong direct dial before. Ang telephone operator, yung pag nalaman niya yung number mo na tinatawagan, hihila siya ng cable. Tutusok niya doon sa motherboard, yung puro butas. Connected ka na. Iko-connect niya. Iko-connect ka na. Manually. Literal. Yes, sir. Ang disadvantage lang, ang problema lang, pwedeng pakinggan ng telephone operator yung conversation. Conversation niya. Kaya sabi nila, most of the telephone operators daw before, nung unang panahon, ay spy. Which is hindi naman reliable kasi wala pang recording machine. Ibig sabihin, nagsusulat lang sa isang pirasong papel. Ibig sabihin, pwede silang magdagdag, magbawas, or mag-imbento ng kwento. Wala pang recording machine eh. Hindi mo kayang patunayan na iyon talaga na rin. Okay. Kaya hindi siya, Hindi masyadong mamarot. So next version ng telepono, ito naman, yung pulse line. Yan na. Ito pang mayayaman to, sir. So ito, kailangan mong antayin tumigil dahil ka ng susunod na number. Antayin mong tumigil bago ka mag-dial ng susunod na number. So ito, yung panahong ito, local call direct na. Pwede ka mag-direct tawag sa within, halimbawa dito San Pablo, within the vicinity of San Pablo City. Pero pag ang tatawagan mo, Calamba, Binyan, Batangas, ano na yun? Local, ano yun? Yung long distance call. Long distance. Long distance na yun. Tapos, pag ang tatawag naman sa'yo, may operator na pag long distance. May operator na. Pag naman international call, tatanungin ka pa kung collect. Yes. Collect or ano. Kung sa kanya mo i-charge. Pag sinabi mong collect, ikaw magbabayad noon. Ikaw magbabayad. Which is very expensive nung mga panahon yon. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito po, isang buong ito yung loom, habian ng tela. Okay. Kasi nung araw, manumanong ginagawa ang tela, usually sa mga ipugaw, yung mga nasa Baguio City, ipugaw nga ba tawag doon? Ayun. So, Cordillera, sir. Cordillera. Okay. So, inihilera dito yung pinakasinulid, then meron siyang nakabitin dito. Usually, dito nakaupo. May upo, Dito parang nakaupo. upuan. Yung pinaka gumagawa nito. So, kung meron kayong makukuha na ganito, halimbawa, gusto niyo bumili ng ganito, yung loom, habian, yung iba kino-convert nila into a daybed. Nilalagyan ito ng, bibili ka ng katsa, i-connect dito,
Tapos, imported yan, sir. Saka Sir. dito. Yan. Ganda. Imported yan sa ano? Nakalimutan Taiwan? ko yung bansa. Hindi, sir. India. Parang part Indonesia. siya ng India pero hindi ko maalala yung ano. Galing yan doon sa kaibigan ng may-ari. Si, ano yun? Bansa ni, Bhutan. hindi ko maalala. Tibet? Medyo malapit sa Tibet. Nakalimutan ko lang yung lugar. Ito. Ang tawag nila dito sa aparador na ito, sa cabinet na ito, hindi pala siya aparador, cabinet. Ang tawag nila dito, kumuda. Kumuda, laging napapagkamalang Japanese word. Pero it's a Spanish word that means storage. Taguan siya. Sa Spain, lalagyan ito ng undergarments. Mga damit pang loob sa Spain. Pero dito sa Pilipinas, dahil magaling ang mga Pilipino, para mas madali nating matandaan yung word na yon, kumuda, which is a Spanish word, ikinukonnect natin yon sa kung ano man yung ini-store natin sa loob. Kumuda is actually short for kumot and pundak, kaya kumuda. Pero yung Spanish word talaga siya, ng ibig sabihin ay taguan. Magaling lang yung Pilipino nakaisip nun na i-connect niya. Ang kumuda, mas nakilala dito sa Pilipinas bilang altar table, nilalagyan siya ng telang ginansilyo na kulay puti, tapos puon, pagsapit ng 6 o'clock ng hapon, minsan na naging tradition sa atin, yung kailangan kompleto yung buong pamilya para sabay-sabay magdasal ng rosaryo sa harapan nito. Ang regular na disenyo ng kumuda, kung hindi isa, laging dalawa lang yung drawer niya. So lahat ng nandito, kumuda yan. Maliban dito, obviously. Hindi yan kumuda. So, kagaya na sabi ko, kung hindi isa, laging dalawa. Unahan ko na kayo dito, ha? Bakit daw ito tatlo? Kagaya na sabi ko, kung hindi isa, dalawa. By row, yung hanay. Yung hanay niya. So, most of the kumudas here only has, 2 drawers. 2 drawers. And 2 drawers. It's very rare to find 1, 2, 3 na diretso. Okay? Ito yung tinatawag na pasadya. Customized. Yan. Though wala namang factory na gumagawa ng furniture before, usually mga karpintero lang, kapag meron kang binago, yung regular na dalwahan, gawin nating tatluhan. So pag tatlong diretso, pasadya, pag pasadya ang isang gamit, may option yung nagpapagawa yung may-ari na padagdagan na additional feature like a hidden pocket. Meron tong lihim na taguan, kagaya na sa aparador, tanging may-ari lang at saka yung karpinterong gumawa ang nakakaalam. Ngayon, to open this, pakikita ko sa inyo kung paano siya buksan. Di ba yung una kong pinakita, hinihila yung drawer tapos nasa gilid siya. Ito, hindi ko kailangang ilabas yung drawer o hilahin. Itinutulak mo muna yung drawer, papasok. Yun yung unang gagawin. You need to push it here. Yan. So, pag tinulak mo siya sa ibang side, obviously, wala namang nangyayari. Pero pag dito, lulubog siya. Pag lumubog, magkakaroon ka ng grip, kapitan, para hilahin siya palabas. Naka-design po ito, taguan siya ng baril. Yung kabila po, hindi siya nabubuksan kasi nagsisilbing brace to strengthen the wood kasi hindi natin maiwasan na magpatong na heavy object sa ibabaw. Kaya imposible na makakita tayo ng kumuda that only possesses 2 drawers na may hidden compartment sa gitna kasi walang support, walang brace, lulundo po ito pag pinatungan ng mabigat. Posibleng mabali. So ito, marami nagsasabi. Nung unang panahon, dinisenyo siya talaga para sa baril. Marami nakakapagpatunay nun. Pero, sa panahon ngayon, mas advisable daw siya. Taguan ni Mr. ng cellphone, yung hindi alam ni Mrs. yung number. Magkano yung ganyan, kuya? Ay, hindi na po kami nagbebenta, sir. Gagawa, no? Prestige. Ito po ay gawang Plaridel, Bulacan. This is a 1920 ito. Wow. So, ang disadvantage lang dito, kapag may hidden compartment yung gamit mo, paano pag biglang namatay yung may-ari? May-ari, wala na. Halimbawa, imagine niyo, halimbawa, yung may-ari nito, sa halip na baril yung itinago niya dyan, halimbawa, alahas, ginto, yan yung mga alahas. Nagtago siya dyan. Tapos, sa hindi inaasahang pangyayari, yung may-ari nito biglang namatay. Siyempre, magkakagulo yung mga kamag-anak. So, ito po, maski buksan natin na paulit-ulit yan, maski pasabayan, maski padan-dan, pwede natin tanggalin kung gusto nyo. Pwede natin tanggalin kung gusto nyo. Mababaon na po siya sa limot. Unless,
marunong kayong magbukas, yung proper way, tutulak nyo yung drawer dito, tapos, grip, hilahin nyo siya, palabas. Ang nakakalungkot lang isipin, yung paggagawa po ng hidden compartment, hindi siya originally naisip ng mga Pilipino. Yung mga inchik, sila yung magagaling, gumawa ng mga puzzle boxes, hidden compartment, kinopya lang natin yun sa kanila. Kaya, sa totoo lang, mas unang dumating ang mga Chinese dito sa Pilipinas. Kaya pilit nilang inilalaban yung 9-dash line. Pero, di ba, na-discover tayo ng Kastila noong 1521. Pagsapit ng 17th century, iginuhit ng Kastila ang Pilipinas, pirmado ni King Philip. King Philip. Nakarehistro tayo sa Spain, matagal na panahon na. Ang Chinese, kung pag-aaralan natin yung kanilang history, kung may kakilala kayong incheck na nag-aaral sa mga Chinese school, at may access kayo dun sa libro nila, malalaman niya na nung 1970 pababa, wala pang 9-dash line. Pagsapit ng 1970, ini-introduce na nila yung mapa nila, may 9-dash line. Kailan lang nila in-implement yun? Kaya, ang problema nito, 1970, 50 years ago, matagal na nilang, kaya yung mga sumunod na generation, ang nasa isip nila, kanila yun. Ito naman, nakadesign siya, taguan siya ng alahas. Akala mo mirror lang. Dito po kayo sa kabilang side. Dito kayo sa kabilang side. Hindi nyo makikita dyan. Dito kayo sa... Hindi, dyan kayo sir. Dyan kayo sa kabilang side. Sige, punta kayo doon. Okay, so ito, obviously, ang laki ng space. Oh. Sa pagitan ng dalawang drawer. Masyado naman sigurong obvious kung dito siya nabubuksan. Yung salamin, diversion lang yan. Pwedeng isipin na makakakita na siguro kaya nilagyan ng malaking space para malagyan ng disenyo na salamin. Pero tama-tama naman, yung salamin, may tatago nga naman niya, sa likod niya yung malaking space. Pero aanin mo ang salamin sa harap ng komoda. Isinusukat ba ang punda at saka kumot at saka punda? Sinusukat ba yun? Hindi naman, di ba? Ba't magsasalamin ka sa maliit kung meron namang malalaki? Ngayon, ito, para makita mo yung hidden compartment, nakadesenyo, taguan siya ng alahas, kaparehas sa aparador. Bubuksan natin to. Sino gustong dumukot? Ayoko, baka may mawak sa akin. Ikaw sir, gusto yung dukutin? Baka masira. Hindi, ganito. Sa ilalim nito, yan, pwedeng dito ko dudukutin. Sa ilalim nito, meron din itong butas, nakasya lang isang daliri. Papasok yung daliri ko, then, tutulungan ko yung drawer lumabas. Dito sa side na to. So ito, nakadesign siya, tagawan siya ng alahas. Pero kasya din ang cellphone dito kung gugustuhin. So basic rule here, laging tatandaan, wag na wag papakita kahit kanino. Kaya hindi natin masisisi yung mga ninuno natin, mga lolo't lola na bahagyan na makapagkwento sa mga apo, na yung mga sinaunang gamit nila nung araw, may mga lihim na taguan pala. Kasi yun yung protocol, wag na wag pakikita. Ang problema, pag namatay naman yung may-ari. May sabi-sabi nun, usually daw yung may-ari nito, kasi nung araw may mga favoritism eh. Yung paborito niya yung anak, doon niya pinakikita. Yan ang binabangita. It's either yung panganay or yung bunso. Kung mag-anak ang mga pamilya nung araw, paramihan eh. 12. Ito naman, yan. Nung araw daw, malalaman niyo yung status. Philippine status in life through their chairs. Pag solid wood, pang mahirap. Kapag nakasolihiya, pang mayaman. Unang-una, it has nothing to do with the price. It's same price. It's more on the comfort. Kapag umupo ka dito, yung una nyo mapapansin, yung air passes through, lampasan ng hangin. Ang mas komportable, hindi ka mainitan, hindi ka pagpapawisan. Ang mayayaman, ayaw nila yung feeling na nagsusweat, yung pinagpapawisan. Ayaw nila ng ganong feeling. So, mas gusto ng mayayaman ito, na ayaw ng mahirap kasi mahal ang maintenance. Unang-una, mahirap humanap ng gumagawa ng salihiya. Pangalawa,
Sa parting Bulacan, ang tawag nila dito, Lala. Gawa siya sa Ratan. Dito sa San Pablo, Solehia. Mahirap humanap ng gumagawa nito at saka mahal sila sumingil. Yung pinakahuli kong nakausap, mahigit 2 years ago, yung pinakasingil dito, sisingilan kayo ng 1,000 pesos. That is per square feet. This is considered as 4. 4,000, isang sandalan pa lang. Paano kung bed? Gaano kamahal nun? Yan. Pero hindi lang 20 years ang tinatagal ng Solehia kung maiingatan siya. Ang problema kasi, pag pamilyang mahirap, yung environment nila, usually maraming bata. Kapag nakakuha ng matulis na bagay, isang sundot lang dyan, maputulan ka na isa, dire-diretso na. Obligado kang ipagawa siya. Ito naman gusto ng mahihirap kasi very low maintenance. Kapag may occasion sa bahay, iniisis lang ng dahon ng uple or isis. Kapag walang pambili ng barnes, papahiran nila ng floor wax tapos bubunutin. So kung magkaganon man, dudulas, di ba? Yun yung reason behind bakit kadalasan pag wooden, medyo naka-recline. Madulas ka man, papasok, hindi pa hulog. Kaya kung sisipatin nyo, mas naka-recline ito compared to dito. O yung height, bakit maliit daw ang mga upuan ng araw? Obviously, maliliit po ang Pilipino. Nalahian lang tayo ng matatangkad nung dumating ang Amerikano at saka Kastila. Teka, ito. Ito, hindi na tinuturo sa school, ha? Hindi na tinuturo sa school. Yan, ito. Kapag makakakita tayo ng ganitong klaseng laruan, yung unang-unang papasok sa isip natin, lalo na sa kababaihan, siguro part siya ng dollhouse, di ba? Pero nung unang panahon, hindi pa naiimbento yung larong dollhouse, ordinary plain toys lang sila. Pero malaki ang naging ambag nito para hubugin ang mga kabataan ng unang panahon. Kasi yung mga laruan ito po yung ginagamit ng mga matatanda para turuan ng gawaing bahay mga bata. Okay, explain ko muna sa inyo. Paano ka magkakaroon ng ganyang klaseng laruan? Simpleng-simple. Dapat si tatay, head of the family, karpintero. Nung araw, napakaswerte ng isang babae na makakatuluyan ng isang karpintero kasi kaya niya mag-provide ng bahay, basta gawa sa kahoy. Kaya niya mag-provide ng furniture, basta gawa sa kahoy. And toys para sa magiging anak nila, basta gawa sa kahoy. So, ganun lang kasimple para magkaroon ka ng ganitong klaseng toy. Minsan may nagtanong sa akin, Kuya, paano mong malalaro yan kung hindi pa uso ang dollhouse? Kasi hindi pa na... Meron na nito bago pa man nagkaroon ng dollhouse. O, paano mo lalaroin yan kung walang dollhouse? Kung hindi pa uso? Okay, ganito naman explanation dyan. Si nanay. Ganito yung senaryo, Si nanay naglilinis ng bahay. Yung malalaking furniture. Biglang dumating yung daughter niya galing sa eskwelahan. Para hindi kulitin si nanay, bibigyan niya ng task. Anak, linisin mo yung maliliit. Akala ng daughter, banding siya. Kasi kasabay niya naglilinis si nanay ng malalaki. Pero yun ay simpleng preparasyon lang para pag lumaki sila na yung maglilinis ng malalaki. Yung daughter nila. So kung may imagine nyo yung mga laro before, simpleng larong bahay-bahayan, playhouse. It's a role-playing game at the early age of 4. You will experience how it felt like being a parent. Di ba nanay-nanay, tatay-tatayan yan? Ito pa. Luto-lutuan na nag-originate sa larong palayok-palayokan. Bakit palayok-palayokan? Obviously, wala pang kaldero before. Dapat kalderohan. Di ba? Ito pa isa. Ito hindi natin nabibigyan ng pansin. Bakit ang mga batang babae, nung unang panahon, kapag naglalaro sila, sa loob man o sa labas ng bahay, parati na lang silang may bit-bit-bit-bit na manika. Para maliit pa lang, marunong lang mag-alaga ng bata. So yung activity inside the house, kino-convert nila sa laro, nag-i-enjoy yung bata kasi naglalaro sila at the same time natututo. Doon po nagre-reflect yung laging sinasabi ng mga lolo't lola natin. Kapag kakwentuhan natin sila, hindi man sinasadya, nababanggit nila na mas simple ang buhay namin noon. Na para kaming naglalaro lang, which is true. Pero training na po yun. Ganun po kasimple ang buhay nung unang panahon. Training ngayon. Training ngayon, nasa... Cellphone gadget. Okay. Ito, compare sa sinaunang laruan, ito hands-on, matututunan. Ang gadget po, virtual. At para malaro mo yung ganitong klaseng laruan, dapat may nakabantay na matatanda, particularly mga parents, to guide. Iga-guide ka. Kasi ganito yan Ang simpleng larong bahay-bahayan, na-develop lang siya in a sense na kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay, kinokopya lang ng mga bata.
Kailangan may mag-guide yan. Kasi pag nakita ng mga bata, nag-aaway si nanay at saka si tatay, gabi ka na namang lalaki ka, lasing ka pa, damuho ka, yung ganon. Nakaw, pag naglaro ng bahay-bahayan yan, ganon din. So, kailangan may mag-guide. Iko-correct nila yun. Oo, mali, hindi ganon. Ang mag-asawa, nagmamahalan yan. At tapos may bunsong kapatid, siya si baby. Meron pa nga doktor-doktora nun Pahihigain ka, dahon o kaya bimpo, kunwari may sakit, gagamutin ng doktor-doktora. Mga ganun na laro dati. Luto-lutuan. Luto-lutuan. Yung laba-labahan. Kailangan lang, may nakabantay na matatanda. Ang problema, pag binantayan na matatanda, ang nasa isip ng mga bata, masyado naman strict yung parents ko. Kaya naman, naakusahan yung mga sinaunang matatanda. Ilang beses na ba kayo nakakarinig ng sinaunang kwento na ang sinaunang matatanda daw stricto? Lagi, di ba? Pero naakusahan sila kasi lagi sila nakabantay sa mga anak nila to guide. Okay. Sige, upo kayo. Wow. Pwede po mo po? Hindi po. Hindi po Upo ka, sir. kato. So ito, yung nabanggit ko kanina, luto-lutuan, manika-manikaan, bahay-bahayan, that is laroang pang mahirap. Ito yung laroang pang mayaman. Okay? This is a sewing machine made by Singer. Yan may logo ng Singer. The sinaunang sewing machine is hand-operated. Hindi kagaya ng mga nakikita natin na may pedal. Ito, demo unit ito sa ibang bansa ng mga ahente. So imagine niyo, halimbawa yung ahente mag-aalok ng sewing machine. Ang bit-bit niya ay malalaki na mabibigat. Ide-demo niya tapos hindi naman pala bibili yung pinagdemohan. Mapapagod siya. So mabait yung company ng Singer, nag-provide sila ng demo unit na maliliit. Kaya lang pag outdated na, hindi na uso, 'di ba yung sumunod na version, di pedal. Meron siyang housing. Naglabas sila, binibenta na nila ito, consider as toys. Yung pwede lang bumili nito siguro yung mga Pilipino na may kakayahan mag-abroad. So bibili sila nito, pag uwi nila, pinalalaro sa mga anak nilang babae. So bata pa lang, kulang lang siya ng sinulid, karayom, yung function niya, yun din. Bobbin or bobina. Tapos yung clamp, dapat naka-clamp ito para pag ginamit ng mga bata. Totoong nakakatahi ito. Yan, totoong nakakatahi yan. So, lahat ng household chores, kino-convert nila to a very fun activity. Laruang pang mayaman, plancha di uling. No, toys lang to, pero totoong nilalagyan ng uling. Yeah. Yan, sir. Okay. So, ganito yung mga toys before. Ay, teka. Ang alam ng marami, ganito yung sinuunang plancha. Alam nyo bang may mas naunang version ito? Okay. So, ang sinuunang plancha talaga, ganito. Malayo sa itsura niya kasi the sinuunang plancha talaga, bilog siya. Hindi pa napag-aaralan lagyan ng korte, hindi pa siya napag-aaralan lagyan ng takip. So ito po ay nabili ng mga inkcheck somewhere sa Europe. Ang mga inkcheck kasi mahilig silang yung mag-buy and sell, barter. Bibili sila ng gamit sa ibang bansa, tatawid ng dagat, tapos iaalok sa mga madadaanan nila. Halimbawa sa Pilipinas, pinakilala ito sa atin ng mga inkcheck noong panahon pa ng Kastila. Ang problema, language barrier. Hindi natin sila masyadong nauunawaan. So mas in-embrace natin yung pangalan binigay ng mga Kastila para dito. Ang tawag ng Kastila dito, prensa. Italian word meaning to press, prensa. Pero yung salitang prensa, nag-evolve siya, later naging plancha. Okay? So, may idea ba kayo kung paano ito ginagamit? Uling. Uling. Tapos papatong mo siya sa pinatuyong dahon ng saging. Yun yung paggamit nito. Pero ito mas komplikado. Ganun din, lalagyan mo siya ng uling, ipapatong mo siya sa pinatuyong dahon ng saging, tapos kailangan mo ng basang-basahan na malinis. Pipigain mo yun, tapos ipapatong mo dito sa ibaba. Yun yung magsisilbing takip. Open tong harap kasi, kailangan mo lagyan ng cover sa ibabaw. May mga variety tayo ng uling na pumipitik kagaya ng baon ng nyog. Na pag pumitik pa naman, may kasamang maliliit na baga. So bago pa man magkabutas-butas yung damit na pinaplansya mo, tatakpan mo siya. Ito pa yung isang additional na na detalye. 'Di ba ang sabi ko sa inyo, Italian word meaning to press. Kaya yung paggamit nito, patong, 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 patong. Hindi ini-slide.
Later, napag-aralan natin, kasi habang lumalakad yung panahon, nadadagdagan yung kaalaman natin, mas madali pala pag i-slide. So, nilagyan na nila ng korte. Nakakapagod din pag lagi kang nakapatong sa iba, dalawang kamay yung gamit mo. So, nilagyan na nila ng cover. Pag mamamalansya ka, isa na lang. Okay? So, kagaya ng sabi ko, lahat ng gawaing bahay kino-convert nila sa laro. This is a toy version. Ito po yung adult size. Malaki. So, ganun din. Ito yung basang-basahan sa ibabaw. Ganun siya. Patong. Sir Alan, ano po yung buong pangalan niyo? Alan Zamora po. Yan, so Sir Alan po, siya po yung nag-tour sa atin dito sa museum, dito sa loob ng Sulyap Gallery Cafe. Sulyap. Yeah. Super ganda. Yung buong premises, ang feeling ko tinalo niya ang Intramuros. Hindi naman, sir. Sa akin lang. Okay. Yun, sobrang ganda. And lalo na yung collection dito sa museum. Opo. So, sobra. ganito kasi yung ano ko di ba meron tayo ng mga bisyo, ng mga ganun. So, marami nagko-comment, sa totoo lang, marami nagko-comment pag kumakain sila dito sa Sulyap. Ang mahal ng pagkain nyo. O, laging ganun yung comment. Negative comment. Pero ako naman, sinusulit ko yung stay nila dito. Hindi po kumpleto yung pagpunta nyo sa Sulyap kung hindi kayo bibisita sa museum. So, sa Reston, mabubusog kayo. Pagdating dito sa museum, bubusugin ko naman yung isip. Thank you so much. Ang dami kong narinig ng mga words na naririnig ko lang sa mga lola ko, sa tatay ko nung araw. Ang tagal ko nang hindi narinig. And narinig ko lang ngayon ulit. Natuwa ako. Sir, thank you so much. Okay po. Salamat po sa pagbisita. Sulyap Gallery Cafe po. Dito po sa San Pablo City. Yan. Pinagbabayad yan ng tax. Para makapaglagay ka niyan, magbabayad ka ng tax. Pero sa malalayang probinsya, siyempre, inire-replicate nila yung ginagaya. Ginagawa naman nila, nilalagay nila ng lightning rod, patamaan ng kidlat. Kasi akala nung unang panahon, medyo limited pa yung knowledge natin. Akala nung unang panahon, pag tinamaan daw ng kidlat yung bahay, yung mga tao sa loob, posibleng makuryente, posibleng mamatay. Pero hindi naman conductor ang kahoy, lalo na pagbasa. So, minsan ang pinaniwalaan na ang pinyal, patamaan ng kidlat, pero most of the time, dapat yung nakatira dyan, may malakas sa gobyerno. Malakas ang influential. Ito pa isa. Kita nyo yung bintana, di ba? Meron siyang parang poste sa gitna. Kung titignan natin, to strengthen, pang patibay. Pero ito, minsan na naging paniwala na kapag nung unang panahon makakita ka ng bahay na walang ganyan, pwedeng akusahan yung nakatira dyan, aswang. Dahil may pakpak. Pag bumuka yung pakpak, sasabit doon. Minsan ang pinaniwalaan yon, malimit ang akala ng iba, nagpapatawa lang ako, nagbibiro, pero minsan ang pinaniwalaan yon kasi mga Pilipino marami tayong paniniwala na pamahiin. Pero ako personally, hindi ako naniniwala sa aswang. Kasi kung totoong may aswang, bakit walang tikbalang sa ibang bansa? Bakit walang manananggal sa ibang bansa? Dito lang sa ibang bansa. Hindi, meron sila yung mga Frankenstein, meron silang yung Dracula. Meron silang zombie. Lahat naman yun ay nakakatang-isip. Fictional character. Pero ang kagaya rin ng Romeo and Juliet. Ang hindi ko lang kayang ipaliwanag yung White Lady. Sa ibang bansa may White Lady din. So, yun lang, yung mga ligaw na kaluluwa, hindi ko kaya paliwanag yun. Sir, thank you. Again, salamat po. Hindi po, magbe-bake pa. Magbe-bake po kami dun sa gagawin pizza. Magandang mag-snorkel sa Batangas po. Tropa ko po. Ay, hello sir. Dr. Kirby. Doktor Badi namin po. sa mata. Nagawa na tayong pizza. 235. May part na marami.
Kahoy po talaga yan? Kahoy, sir. Kahoy at gas po. Ito po is rambutan. Santol. 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 Rambutan. May specific pa na kahoy? Wala naman po. Basta wag lang yung matagta. Yan yung nagpapainit. Saka yung dito ng aroma para sa after ng pagluto. High-tech? Ramdam mo na yung init eh. Pero ano yan, sir? Hindi pa. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.